Hello, magandang gabi po. Amen. Maraming salamat po. Ngayon, way back 1997, nag-audit na ako dito. From Davao, pumunta ako ng Cagayan de Oro, sa Iligan City. Yun yung mga panahon na nandun pa kami sa dati naming ministry. Ngayon ay sinaliwa ko siya nung nagbibiyahe kami. Akala ko nung una 12 hours. From there to here, yung pala naman ay 8 hours lang pagka-overnight. Kaya nung isang gabi, sabi ko kay Ria, sabi ko sa kanya, anak, tingin ko stable yung katawan ko, pero kaya ko magbiyahe. Mas masarap magbiyahe ng gabi na matutulog ako kaysa yung araw. Kaya nagbiyahe kami nung isang gabi, natulog kahit maghapon nakapagpahinga ako. Kaya ngayon makakapag-share po ako sa inyo. Amen? So please bear with me. Hindi ako Bisaya, ako po'y Tagalog. Ang alam ko lang sa mga Bisaya ay hindi ko sa wala. Kaya hindi ako natutong mag-Bisaya kasi walang kakaliwanan. At ang hirap sa inyong intindihin, sa inyo yung langgam ay lumilipad. Sabi na langgam ay gumagapang. At ang sa amin ay yung malibang ay masaya, sa inyo yung malibang ay hindi maganda. Kaya lalo ko hindi naintindihan ang Bisaya. Well anyway, ang asawa ko po ay Bisaya. Siya po ay taga Dumaguete. Si Pastor Dong po ay lehitimong Bisaya. At napakabuti ng Panginoon. Ngayon kaming mag-asawa ay eye to eye. Alam niyo ba yung sabihin ng eye to eye? Nagkukwentuhan kami kaninang mag-ina. Sabi ko, anak, ngayon ko napagtanto kami ng papa mo ay eye to eye. Hindi nga kayo magkasama nung eye to eye. Hindi capital I, capital I. Ako ay nasa Iligan, siya ay nasa Iloilo. Di ba? Kasi nagpapabook ako kagabi ng ticket. Sabi ko, sa Friday na ako pupunta ng Iloilo. Doon ko na imimit yung papa na niya. So, uwi pa kami ng Manila. Bukas ng hapon, magpapalit lang ng damit. Bibiyahin papuntang Iloilo. Na nakabook na kami. At eto, ito na yung buhay namin. I've been serving the Lord for 32 years. 53 years old po ako. Kaya tapos sinishare kasi maraming mga kabataan. I want to encourage yung mga anak. Don't waste your life. Don't waste your life. So, meron pong 1, 2, 3, 4 na upuan dito. Umupo po kayo dito. Salamat po. Napanood nyo po yung AVP. So, isama nyo sa prayer ito na makapagtayo tayo ng training center doon sa Digos na may finalize namin ang lahat ng mga kailangan ayusin dahil may nag-donate sa atin ng 5 hectares na lupa sa Digos. Gagawin natin ang training center at lahat kayo ay welcome. Masaya ba kayo mga pastor? Para sa atin ito. Salamat sa inyong presensya. Kami pong mag-asawa ay tinawag ng Panginoon. Hindi para lang dalhin ang tao sa aming sarili. Tinawag kami ng Diyos para dalhin ang mga tao sa Diyos. Amen. Amen po ba? Yan ang prinsipyo naming dalawa. Mula mo kami naglingkod. Kaya ang mga tao, minsan pagka iniiwanan kami, ang lagi lang namin sinasabi, ang mahalaga nasa Diyos sila. Ano man ang natutunan nila dito, bit nila ito kahit saan man sila magpunta. At least hindi sila nagpunta sa demonyo. Pag nagpunta sila sa demonyo, mali tinuro natin. Pero sila nagpunta sa Diyos, panalo pa rin ang Diyos sa kanila. At the end of the day, lahat ng ginagawa natin dito, hindi tayo magbibigay gantimpala sa sarili natin. Alam niyo ba yun? Ang trabaho, bibigyan ka ng gantimpala dahil nagtrabaho ka. Bibigyan ka ng sweldo, kung 8 hours kang nagtrabaho, 4 hours. So, bibigyan ka ng karampatang sweldo base sa trabaho mo. Bibigyan ka ng karampatang gantimpala base sa kaya mong gawin. Tama po ba? Pero ang Diyos ay hindi. Hindi lang siya ganun tumingin. Ang Diyos, kaya niyang higitan. Kung ang kaya ibigay sa iyo ng tao ay 1,000, ang Diyos kaya niya kang bigyan ng sobra pa dyan. Amen. Amen po ba? Yung pagsasama-sama natin dito, alam mo, nakaramdam ako agad ng strength. Amen. It's a powerful force for the body of Christ. God is raising a new people out of
ako yun. Lord, ako yun. And you breed without greed in their heart. Ito ang hinahanap ng Diyos sa panahon ito. Lagi sinasabi ng asawa ko, ano pa ba naman papaluin ng demonyo sa akin? Meron pa ba? Wala na. Pwede pa ba siyang i-challenge na pipilahin kita? Piloy na nga siya. Diba? Pati yata demonyo, marunong din maaway. Wala na siyang pipilahin pa doon. Kaya, salamat sa Diyos sa kanyang ginagawa. Sa June, makakasama niyo po siya dito. So, bago po ako mag-preach sa inyo, meron po tayong conference sa June sa Batam, Indonesia. So, yung lahat ng informations makukuha niyo po kay Red o kay Pastor Rodel ngayong June. Ang lahat, ito po ay ang Batam, Indonesia ay via Singapore. So, Manila, Singapore, Singapore, Manila, at ang Batam, alam niyo po ba, ang Indonesia ay the largest Muslim country in the world. But then, dito niyo po makikita ang isang simbahang full and overflow. Punong-puno. Yung simbahan, 5 service sa isang araw. Hindi lang yon. 30 minutes away, may panibagong church na 5,000 din na umaaten. 30 minutes away, ganun kauhaw ang mga Kristiyano. And we want you to see that. Amen. Si Kenny, si Kenny, si Jessica, si Red, nila tatlo, nakapunta po sila doon. And they have witnessed it with their 2 eyes. Maganda ito na makita ninyo. Alam nyo, masasabi nyo, mawawala kayo sa inyong mga 4 corners ng simbahan. It's about time to break down the walls. Amen. Amen. Kasi ang kaaway ng pagkilos ng Holy Spirit ay wall. At sino ang nag-create ng wall? Tayo naman. Sabihin mo sa katabi mo, batina, 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 batina. Tama ba, attorney? Pag ang lahat ay nagbabati, walang kaso. Sorry, wala kang trabaho. Pastor ka na nga. Kaya kung ang lahat ay nagbati-bati, may trabaho pa ba, abogado? Wala na. Kaya lahat ng abogado ngayon isa-isa tinatawag na Diyos maging pastor. Kasi kung lahat tayo ang itinuturo natin ay batina, 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 may makikipag-away pa ba? Tignan mo sa bahay lang, napakasimple, sasabihin ng nanay sa anak, magbati na kayo. Ayaw. Lollipop lang pinag-aawayan. Ayaw pang magbati. Diba? Sa church, nagturo ng pag-ibig. Ayaw pang magbati. Teka, nawawala tayo sa topic. Magbati-bati na tayo. It's about time to break down the wall. So, natutuwa ako. Ang asawa ko ay hindi kami magkasama. Madalang namin niyang gawin. Kasi ginawa ko yun one time. Nandun ako sa Indonesia. I was invited to speak in a conference. And then yung asawa ko, meron naman siyang conference sa parting Kainta. So magkahiwalay kaming dalawa. Ngayon, naiwanan ko siya. Nandun ako sa Jakarta. Biglang na lang tumawag yung aking isang anak. Sabi niya, Ma, ano ba nangyari kay Papa kahapon? Hindi, walang tumatawag. Naku, si Papa nadulas doon sa banyo. Yung bowl, umikot yung kamay niya, yung kanyang ulo. Tumama dito, paglabas, dugo-dugo. May dinala sa hospital, 12 stitches. Naku, nagmadali talaga akong umuwi. Sabi ko, hindi ko na talaga ito gagawin. Tapos yung asawa ko, yes, all the excuses not to continue. Kasi yung init, di ba? Tapos, may tahi. Alam mo ginawa niya, nagpunta pa siya doon sa conference. Si Pastor Ruben noon ay nandun na nauna. So nakita niya, grabe talaga yung commitment ng tao. Sabi niya, ano ba papatayin sa akin ng kaaway? Wala na. Laban naman laban. Bakit? Kilay ko lang naman ang dumugo. Di ba? Di naman buhay ang nakataya. Yan po yung aking asawa. Kanina, habang si Julie, si Jessica, si Kenny, nakatayo dito. Alam ko, kanina gusto kong humagulgol ng iyak doon. Tapos nabasa ko yung text, sabi ng nanay nila, sabi niya, Pastora, ba't wala pang live? Si Emerald ay nasa London. Alam niyo po ba, si yung mama nila, ipag-pray ni Pastor Dong way back 1998 na napunta ng Taiwan. The rest is history.
during the pandemic, ito yung miracle ng Panginoon sa amin. Nagkaroon kami ng live sa Facebook, daily live sharing, ilang araw pa lang namin na ginagawa, naabot namin yung nanay nila sa London. At silang magkakapatid, magkakahiwalay sila. Ang tawag sa kanila, Pastor Tony, ng mga taga-Galacia, hindi sila taga-Iligan. Ano ba taga-Galacia? Galicia. Hindi ba nila alam na magkatiba nila? Yan, isa na ako, magbitay. Alam mo ba, Nagsisi na. O, saka na. Alam niyo po ba, nakikita nga ng cellphone? Gusto pang iba ni Bang, ako na pinapanood niya. Ba't ako napakapakialaman? Hindi mo ko siya kilala. Inaawi niya ako, nasa cellphone ako. Sabi niya, talaga ito sa pastor, banat, binat, bunot, bakbak. Pag ikaw yung pagbanat, binat, bunot, bakbak, mamaya, buong-buo ka na. Amen! Kaya, kanina habang pinapanood ko sila, praise God, habang pinapanood ko sila kanina, sabi ko, Lord, dati nasa cellphone na talaga itong mga ito, inaaway yung dati sa pagkita na yan. Tapos mamaya, namibis naman nila ako, hindi ko na sila kilala. Idinamay lang kami ng nanay niya. Tapos si Emerald, along the way, napaka-faithful niya, nakikinig, iyak ng iyak. Sabi niya, Pastor Dong, pwede niyo po ba kausapin yung mga anak ko? Puro mga Bisaya. Alam mo ba, nag-awag, sama-sama sila sa cellphone. Hindi na nga sila magkakatabi. Hindi pa sila nag-uusap. Kaya pa nila magtingin sa cellphone. Alam niyo ba yun? Ang hirap turuan na magkakapatid na yan. Nasa na ba isa? Lalo yung bunso. Naku! Nagtatago na. Tapos kung may sasabay si Jerome. Ang late na nga nagtatago pa, imagine mo yan. Dahil sa power of social media. Imagine nyo, habang nangangaral, pinagtsatsagaan talaga sila ng asawa ko, kadila nila Bisaya, di ko naintindihan. Doon ako lugi lagi, pwede mo magkaganon kayo. Kasi parang pag narinig na, nasa sex ko yung iba yung nangyayari, gusto kong magalit eh. Pagpahingin nyo kaya ang asawa ko. Gusto kong sabihin sa kanila eh, parang hindi mo sila nakikinig. Alam mo, nagulat ako isang araw, napihit unti-unti puso nila. Sabi, Pastora Che, pumunta ka nga anak doon sa Iligaw, tingnan mo yung mga anak ni Emerald. Pinuntahan dito, naku, magkakalayo ng bahay. Pagkatapos, the rest is history. Amen. Nagpunta sila sa Paranaque, nagpabaptay silang magkakapatid. Ay, grabe. Dito ko natuklasan, dito pala may lalaki naglalakad na nakasombrero, tapos nakahubad kasi. Oh, dito ko na natuklasan, dito lang pala meron. Akala ko, Pastor, siya yung bilang may gano'n. Dito pala meron din. Oh, pag nalalasing, alam mo, na-born again siya. Alam, ang dami niyang nakakay. Oh, pamilya niya, mga kaibigan niya, wala sabi ko sila. Bahala siya magkwento. Dahil bibigyan ko siya kayo ng tip yung gumigitara. Nung na-born again, grabe. Ginawa ng Panginoon sa kanya. Transformation through action. Amen. Transformation through action. Alam mo ba, ang isang taong binago ng Panginoon, hindi na kailangan magsalita. Yung pagbabago pa lang, nagsasalita na. At ang matindi dito, ang matindi pa dito, yung isang nanay na umiiyak sa malayong lugar, hindi magawang umuwi. Merong Diyos na humiipok sa amin. Gastosan sila, punta sila dito, puntaan namin sila. We invested for them. Ang true soul winning, alam mo magbayad ng presyo. Amen. And it's priceless. Tingnan mo, silang magkakapatid mo, sila'y nabuo. Anong resulta simbahan? Amen po ba? Ang matindi, yung nanay nila nandun pa rin sa London. Ipinapanalangin pa rin namin. Nakikinig siya ngayon eh. Gusto gamitin yung patotoo nila. Kasi bakit? Hindi ito dahil araw at gabi magkasama kayo ng pastor mo, mababago ka. Alam mo kung saan ka mababago? At ikaw ay nakikinig.
tinatanggap mo ng iyong buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Ang matindi sila hanggang pagtulog, hindi mo katulog na papanaginipan ako. Hanggang pagtulog na papanaginipan, pinagagalitan ko sila. Sabi ko, malupit ko ng pagpanaginip. Hindi na ako pinagpapahinga hanggang panaginip ko kasama niyo ako. Diba? Dapat sinili ko na itong mga to eh. Tama po ba? Para kung hindi ka mataas ng professional fee sa kanila. Pero ibang klase. Pagkasama mo ang Diyos. Hallelujah. Transformation through action. Ang sabi ng Galatians chapter 2 verse 20, I have been, let's read it together. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. So, ibig sabihin, sinong naipako? Ikaw ba o si Jesus? So, si Jesus, I have been crucified with Christ. Huwag nating aalisin sa buhay natin si Kristo. It is no longer I who live. So, hindi na ako nabubuhay sa sarili ko. Subalit, bagkos si Kristo na nabubuhay sa akin. At ang buhay ko na ito ay nakakabit. Ang buhay ko na ito ay naipako kasama ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Hindi pwede magsama ang old and new. Alam niyo ba, in the natural, ang lumang damit isinama mo, pag nakasuot ka ng lumang damit, hindi ka nagbihis, isuot mo ang bagong damit, alam mo ba ang baho mo? Bad news, doble baho. Hindi ka mabaho. Yung mabaho, pabaho, pinagsama mo ang baho-baho. Tama ko mali. Dodoble amoy mo. Pag pinagsama mo, so ibig sabihin, hindi ka po pwedeng doble mukha. Hindi ka pwedeng mabuhay na double standard. Amen. Alam po, pwede kayo makinig. Pasensya na kayo. Iba akong magturo, ayaw ko madistract. Ulitin ko, kaya sila nabago dahil na sila nakinig. Mga kamagagawa, I am not here para makipag-debate sa inyo. Hindi ako nagpunta dito para sabihin ko sa inyo na magaling kayo sa akin, makinig kayo sa akin. No. Alam niyo po ba yung mensahe ko pang evangelism dahil nung sinabi ni Pastor Ben, hindi lang daw 10 yung pastor na kailang bago na ako. Kinabahan kaya ako. Bakit? Ano yung papangaral ko na hindi niyo pa pinangaral? Ano yung sasabihin ko na hindi niyo pa sinabi? Pero may ipinaranas sa akin ng Diyos. Nakakaiba sa naranasan ninyo. Amen. At naniniwala ako, ito'y magdadagdag sa buhay ninyo. Amen. Amen po ba? Maaaring iba sa inyo ay nagsasabi, bakit ako dyan makikinig? Bibigyan kita ng dahilan para kang makinig. Alam mo kung ano? Ang asawa ko may kapansanan. Hindi kaya magtataka? Paano nag-asawa ng may kapansanan niya? Mayroon akong boyfriend, certified public accountant. Ang ibinigay sa akin ng Diyos ay may kapansanan. Hindi ba yan interesting na kwento? Ang kwento ng buhay ng asawa ko, narinig ito ni Gary Valenciano sa Singapore. Silang mag-asawa. Na-interview dahil sa kanila, na-interview si Pastor Dong sa 700 Club Asia. At dahil dyan, na napalabas sa 700 Club Asia ang testimony ni Pastor Dong, napili ang kanyang testimony ng 10-year anniversary ng 700 Club ang 10 sa pinakamagandang patotoo sa loob ng 10 taon. Na-interview na siya ni Corina Sanchez. Napalabas na siya sa Himala, ang gintong aral ni El Shaddai. Ang daming nag-interview sa kanyang mga magazine sa iba-ibang bansa. Alam mo, marami naman Pinay dyan. Hindi nyo nga pinapansin. Tawa
Ay, bakit sa Dumaguete pahi? Dito pala. Kapangit, para nakabuha ka. Biyan. Bahala kayo sa buhay. Hindi maganda sa tenga ko. Biyan. Alam mo ba, ang dami naman may kapansanan yan, di pinapansin. Pero dami-dami na may kapansanan. Ba't kaya naging kakaiba ang kwento ng taong ito? Amen. Ikaw din. Ang dami ng tao dito sa Iligan. Bakit kayo nandito ngayon? Amen. Nandito ka na nga rin lang. Ayaw mo pang makinig. Nasa tamang posisyon ka, pero mali ang iyong disposition. No wonder, kaya pala hindi ka nagbabago. Sumama ka lang, nakisama ka lang, pero hindi ka nandito para makinig. Bato-bato sa lang, ang tamaan ay magbago. Ay, gradually? Yan, gusto nila sa akin yan. Ngayon, dati ayaw nila. Ayaw ng mga yan. Ayos ba, Pastor? Nawala yung topic. Ay, Hallelujah. Amen. Praise God. Glory to God. everything that we do, it's not by our own. It's in Christ, Amen. it's through Christ, for Christ alone. Jesus Christ. Tatandaan niyo lagi, transformation, ang ibig sabihin niyan is a change from inside out. Not from outside in. Ang isang born again na bagong mula sa loob, palabas. Ang mga taong makamundo, binabago ang labas, paloob. Alam niyo po ba napakalaki ng pagbabago nun? Maraming tao na sabi, ang ganda niyan sa mukha, pero ugali niya ng pangit. Ang gwapo niyan, pero ang totoo, nanununtok ng misis niya. Ang galing niyan sa barkada, pero sa bahay niya, hindi siya naglilinis. Madaldal yan sa school, sa bahay niya, hindi tumutulong. Magligpit ng hinigan, hindi. Maghugas ng pinagkainan, hindi. Buti pa daw yung aso pag kumain ang linis pagkatapos. Samantalang yan, pagkatapos kumain iniwanan sa plato, yung nanay, yung tatay na nagtrabaho, yung nanay, tatay, paano naghugas? Ayos pa kaya? Ha? Uulitin ko. Bato-bato. Ang tamaan. Magbago. Sabihin mo sa katabi mo, badina. Ang gusto mo magbago si nanay, ayaw mo namang magbago. At huwag ginagamit ang church na excuse. Pupunta ako sa church, mayroong practice. At wala kang ginawa sa bahay. Disqualified kang maglingkod. Ano? Kasi bakit? Hindi ka magandang patotoo sa kapwa mo kabataan. Hindi tayo anak pwedeng maganda sa labas. Ang pangit natin sa loob. Sa labas, tanggap ka ng tao. Sa loob ng bahay mo, ayaw ka nang papasukin ng magulang mo. Ang tawag nun, alam mo ba, mapapalitan ang pangalan mo. Sa halimbawa, Pastor Archie, pwede ko ba gamitin pangalan mo? Kung saan gagalit, ha? Inuunan na kita. Nagkasunod tayong dalawa? Hindi, si Kenny na lang. Halimbawa, si Kenny. Di ba? Ang ganda na tabi. Sabi ng nanay ni Kenny, ang ipapangalan ko sa'yo ay Kenny. Dagdagan natin ng Rogers, palagi na ano. Kenny, ang ipapangalan ko sa'yo. Nung naging lasinggero ko na, ayaw ka niya ng tawagin Kenny. Ano na tawag sa mga lasing? Nababago yung pangalan mo. Tama, di ba?
Andiyan na naman yung anak kong tamad. Ang ganda ng pangalan, Kenny. Andiyan na naman yung anak kong batugan. Bakit gano'n? Andiyan na naman ang kulasinggero. Alam mo ba? You will be defined with your attitude. You will be defined with your character. Bigla kang nababago. Ayun na naman yung kabataang hindi naliligo. Ayun na naman yung kabataang laging mahaba ng buhok. Ayun yung babaeng parang maraming puto. Nababago tawag sa atin. Alam niyo ba yun? Ang pangit pa. Pagka tingnan mo ngayon na nasa gobyerno, nababago pangalan nila. Di ba? Ay, yung isang gobyernong korupsyon. Ay, yung isang gobyernong matino. Ay, yung isang gobyernong bato ng bato. Ay, yung isang gobyernong nagmamalinis. Lahat nababago. Pag ikaw naman ay may kapansanan, nakakalimutan ng iyong pangalan. Ay, yan yung ilong ay pango. Ayun ba yung anak ni Aling Eta na ang anak ay mataba? Tinatawag ka niya sa iyong kapansanan. Yan ang mundo. Kaya dahil ganyan ang tawag ng mundo, ang gagawin naman ng TV, magpalit ka ng ilong mo. Maglagay ka ng kilay mo. Kung ano-anong gagawin mo para ka gumanda. Kasi ang ginagawa mo yung transformation from outside. Pero, how about your inside? Ayos ba kayo? Don't be deceived. Huwag kayong madaya ng mga taong ang tinitingnan ay yung panlabas. Ba't ko ito nasasabi? Di ko napangasawa ko. Nung una, Diyos at ako to eh. Sabi ko, Lord, naglingkod ako sa iyo. Binigay ko yung buhay ko. Bakit may kapansanan? Parang binigyan mo ko na rin, Pastor Tony, sabi ko kay Lord, naglingkod ako sa iyo. Yung nanay ko pinagaling mo, nanay ko terminal kidney cancer. 3 months to 6 months to live ang buhay. Dinugtungan ng Diyos ng 17 long years. Naglingkod ako sa Panginoon. Rebelde akong anak. Grabe yung ginawa ng Panginoon sa akin. Alam niyo po ba? Sabi ko, Lord, bigay ko yung buhay ko sa iyo. Ngayon, sabi mo sa akin, nakakita ko ng vision sa langit. Ang pangitain na nakita ko, susi na napakaliwanag. At nadinig ko ang boses ng Diyos. Sabi sa akin ng Panginoon, kailangan ako ni Dong. Sabi ko, Lord, akala ko regalo nakabalot. Ito wala man ng surprise. Wala man ng ribbon. Ano kaya naman? Wala rin balot. Wala. Ang totoong buhay, hindi pantasya. Ang totoong buhay, realidad. Amen. And when reality knocks, what are you going to do? Pag ang binago mo external, hindi mo binago yung loob. Alam mo ba, anak, walang kinalaman ang labas sa loob. Ang loob may kinalaman sa labas. Yung loob ang nagbabago sa labas. Hindi dapat yung labas ang nagbabago sa loob. Yung loob, aayusin niya ang labas. Yung lahat ng nasa labas na pinipilit baguhin ang loob. Alam mo ba, doon nape-pressure. Doon nagkakasala. Doon kung ano-anong ginagawa sa sarili. Para lang siya mabago. Ito, pag isinuko mo ang buhay mo kay Jesus, babaguhin ka niya. Full stop. Wala pang maintenance. The joy of the Lord is my strength. Ang siya-siya mo na. Anong maintenance mo doon? Nandun pa lang po ako sa first page. Ang dami ko pa naman pinag-aralan. Hindi na ko nakalis. Old cannot be mixed up with new. New means new. Kaya nagtataka ako, bakit yung iba nawawala sa Diyos? Are they really new? Amen. Alam mo, pinagbibintangan na nag-backslide ako dahil sa'yo. Hindi yun totoo. Kasi kung matibay ang pundasyon mo, bakit ka magbabackslide? Ako na napakaman, dito kayo ka. Stop pinpointing others. Be responsible of yourself. Amen. Do you know what responsibility means? Very simple. Huwag kitang pahihirapan. Ang ibig sabihin ng responsibilidad, pananagutan ko to. Ang irresponsibilidad, dahil sa'yo. Dahil sa nanay ko, dahil sa tatay ko, ikaw naman anak, ang bumukha ka, kaya ka nabuntis. Dahil
inside out. Yeah. All cannot be mixed up with you. Amen. If you are new, you are new. Praise the Lord. Your new you, show it. Yeah. Walang naglalagay ng bago, ng ilaw na nakatago dito. Lahat ng ilaw nasa ibabaw. At wala rin tinatawag na silent Christian. Alam niyo ba yun? Kasi yung patutungo pa lang magsasalita na eh. Amen. Acts 17:28, in Him we live and move and have our being. So, dahil may bagong buhay tayo, nabubuhay tayo para sa Kanya, hindi para sa atin. At ano ang ginawa ng God the Father? Sabi na John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya si Jesus Christ. Tatanungin ko nga kayo, mga fathers, meron ba tatay dito na pagpupuntahin, Pastor Tony, halimbawa anak mo si Pastor Michael, pumunta ka nga sa lupa. Tapos, sabi ni Michael, bakit po? Pumunta ka sa lupa, iligtas mo yung mga tao. Ipapako, ano ka doon? Yung kasalanan nila, maging kasalanan mo. Ipapako ka sa luz. Mamamatay ka doon. May tatay bang gano'n? Walang tatay in the natural na gano'n. Tayo mga overprotective eh. Lumabas ng nabako din, wag! Makagat ka ng aso, wag! Ang dami natin bawal, di ba? Pero ang Diyos, hindi siya gano'n eh. Ganito ko lang naintindihan ng John 3:16. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak. Ang sarap ng buhay sa langit. Para ikaw at ako'y abutin. Sino ang makasalanan tayo? Hindi naman siya. Tayo may kasalanan. Siya ang nagdusa. Hello? Pero minsan alam mo ba, mas malupit pa tayo sa Diyos. Humingi na ng tawad, ayaw pa natin patawarin, gusto pa natin patawarin. Naintindihan yung patawarin? Natatawa nga pa kayo sa Tagalog ko eh. Naintindihan niyo po? Ang ibig sabihin ng patawarin, upside down. Naintindihan niyo? Ay, salamat. Bakit ba nahihirapan ka magpatawad? Alam mo ba, pagka humingi ka ng tawad, patay ng tao, useless na yan. Ang pagpapatawad, kailangan yan habang nabubuhay. Hindi na kailangan ng pagpapatawad, pagpatay na. Dead is dead. Kaya habang nabubuhay, sabihin mo sa katabi mo, batina. Ang sarap-sarap mga buhay sa mundo, puro ka. Bakit? Alam mo ba ang mahal ng hospital? PGH po, galing tinanakit sa ng loob, PGHS. Ang dami mong inilalagay sa buhay mo. Ang Diyos ibinigay ang kanyang anak. Tayong magulang, napaka-ingat sa mga anak natin. Ayaw natin silang matuto na-train sa labas. Hindi na nga siya natututo sa'yo eh. Bad news, Pastor. Hindi na sila sa atin matuto. Bad news, mga kamanggagawa. Napasok pa sila sa miyembro ng church. Bad news, very bad news siya. Anong gagawin natin? Kailangan meron isang magte-train. Amen po ba? May season of encounter ng ating mga anak. Bago ako dumiretso sa kwento na yan, ibinigay ng Diyos. Sabi niya, whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kaya nga yung bagong buhay na tinanggap mo, napakahalaga niya. You will have eternal life. Anak, stop blaming others. Irresponsibility. You have to blame people. Ikaw kasi, ang nakaraan ko kasi, hanggang kailan mo sisisihin ang iyong nakaraan? Meron ba tao naglalakad patalikod? Bad news, pag naglalakad ka ng patalikod, patay ka! Bakit? Good news, ang taong naglalakad paharap, ang mata sa harap, ang katawan sa harap, ang paa sa harap. Yung paa hindi pwedeng nakatalikod at yung katawan ay baliktad. Anong tawag mo doon? Abnormal yun. May kapansanan. Any abnormality. Tama po ba? Pero ito hindi. Huwag ka na anak diningon sa nakaraan.
Kung nag-born again ka ngayon, tinanggap mo si Jesus, do not be defined because you have a past life. Rather, let your past life be a powerful testimony to everyone that Christ forgives you. Christ give you hope. Christ give you new life. Amen. Praise God. God's love was being presented and displayed through His Son, Jesus. And because of that, tinanggap ba ni Jesus o hindi? Tinanggap niya. Alam niyo ba? Kaya si Jesus hanggang doon sa cross, sa agony, He endured it. Alam mo, because doon sa foundation of love. Because He loved what He do. Ang mga anak, nautusan mo, magugas ka ng pinggan ng dali ayaw. Kasi they don't love to wash dishes. Ang mga babae, paglabahin mo ayaw, kasi ayaw nilang maglaba. They don't love it. They don't like the idea. Maglinis ka ng bahay, ayaw. Samantalang kapag mahal mo, alam mo, sabi sa akin ni Jessica, Pastora, alam mo, gusto ko naghuhugas ng plato. So, ibig sabihin kong gusto. Ito yung mga lalaki. Nasaan ang nililigawan mo? Nandun sa Timbuktu. At kahit ka pa na sa Timbuktu, pupuntahan kita dahil mahal kita. Dahil mahal mo, pupuntahan mo. Dahil mahal mo, gagawin mo. Dahil mahal mo, gagawa mo ng paraan. Amen po ba? Dahil mahal mo, ang pag-aaral mo, mag-aral ka. Hindi yung mahal mo, pag-aaral mo, mahal mo rin yung nanliligaw sa'yo. Wrong. Keep your focus. Love what you do. Transformation for true action. Napakalaga nito. These are basic teachings, but there is a strong foundation in it. Ang sinishare ko sa inyo, ito yung buhay ko. Ang pag-ibig ng Diyos, God's love, it drives us, it transforms us, it changes us. Ang pag-ibig ng Diyos, it is beyond comprehension. Ang pag-ibig ng Diyos has the power to change. Amen po ba? Alam ko ba? Love what you do. Si Pastor Dong, dumating yung araw, ilang buwan pa lang yung anak namin panganay, gusto ko na siyang iwanan. Kasi hindi ko siya mahal. Mahal ko ang Diyos. Sumunod ako sa Diyos. Pero hindi ko siya mahal. Napagod ako. When reality knocks, even though I obey God, dumating isang araw si Pastor Dong, total, ang pangarap mo, magkaroon ka ng anak. Ito na si Jed, iiwanan ko na siya sa iyo. Huwag mo akong alalahanin, magpapakalayo-layo. I followed God. I obeyed Him. Sabi na Diyos, kailangan ako ni Pastor. Isang araw, sabi ko, Lord, kung ako'y natutulog, gisingin mo ako. Grabe yung torture ng isip ko. Ikaw mag-asawa na may kapansanan. Sumasakay ng jeep, hindi mo alam kung nahulog. Sa bus, ang taas ng risk. Ang dami kong takot. Binigyan mo ako ng mapapangasawa, lagi na ako natatakot. Kaya sabi ko, Lord, I surrender. Pagdating ng asawa ko, sabi ko sa kanya, ito na si Jed. Total, ang pangarap mo magkaroon ng anak bago ako dumating, ibinibigay ko siya sa iyo. Huwag mo akong alalahanin. Magpapakalayo-layo. Alam mo, sabi ng asawa ko sa akin, naranasan ko na ito. Iwanan ako ng nanay ko, ng tatay ko. Kaya ako naranasan mamalimos sa luneta. Iwanan ako ng mga kapatid ko. Walo silang magkakapatid. Nagkaroon ng babae at tatay niya, nagkaroon pa ng 5 anak. Hindi sila namalimos dahil mahirap sila. Namalimos siya, naranasan sa luneta dahil sa bunga ng kasalanan. Siya ang may kapansanan, siya ang nag-suffer. Sabi niya, naranasan ko yung mga tao, grabe ginawa sa akin.
Ayaw kami bigyan, sabi sindikato daw kami. Hingi kami ng pagkain, ayaw. Pagbukas namin sa basurahan, ang laman ng mga dumi ng tao. Naranasan ko ito. Iwanan. Pero alam mo, sabi niya, ang Diyos, hindi ako iniwanan. Ang dumating ang Diyos sa buhay ko, niyakap ako. Minahal niya ako. Pinatawad ako. Ibinangon ako. Itinayo ako. At alam ko, ikaw ay regalo ko sa akin, Panginoon. At ang sabi niya, alam ko, napagod ka lang. Ihatid kita sa inyong bus station. Dalhin niyo yung bus. Nung narinig ko yun, para akong kumuha ng kutsilyo na sinaksak ko sa sarili. Saka ako nagsisabi ko, Lord, ang hirap na mga sumunod. Ilagay mo naman yung pag-ibig sa puso. Mahalin ko yung binigay mo sa akin. May totoo akong mahalin, yung dati kong boyfriend. Pero dahil sumunod ako sa iyo, alisin mo ko sa puso. Ilagay mo yung pag-ibig ko sa lalaking ibinigay mo. Inilagay ng Diyos yung pag-ibig niya sa akin. Kasama ng respeto. Irespeto ko yung asawa ko. Kahit may kapansanan siya. I have this strong personality but I've learned to submit. I have this very fast face. Ako talaga very administrative in everything I do. Sabi ko sa kanya one time, payagan mo ako magtrabaho. Tutulungan kita. Sabi niya sa akin, bakit? Naranasan mo na bang magutom? Kakatulad nilang na malimos. Walang-wala na. Yun ang wala ng pagkain. Pero pag may kanin pa, may tubig pa, makain ko pa. God taught me a lot. Hindi ko ito natutunan sa libro. Dying to self is not easy. But it's worth it. Yung pag-ibig ng Diyos, nilagay sa puso. I've learned to be content in all areas of our life. Nakontento ako kung ano yung kaya niya sa akin gawin at kaya niya sa akin ibigay. I never fantasized things. Hindi ako nangarap magkaroon ng bahay, wala. Kahit inara niya ako sa squatters area. Hindi ako nangarap ng kung ano-ano. Bagkos ang sinasabi ko araw-araw, Lord, turuan mo na naman ako ng panibago ngayong araw na. Love what you do. Puso at balikat, isa lang kung ilagay nyo nga yung kamay nyo dyan. Di ba, Pastor? Pag wala na sa puso, umakit na dito. Kaya pala sabi ni Jesus, lumapit kayo saan? Kayong lahat na nagpapagalit, nabibigatan, kay aking pagpapay mo. Amen. Pasanin niyo ang aking Diyos. That's the start of another breakthrough in my life. I've learned to be content. Pag hinanapan ko ang asawa ko ng more than sa kaya niyang gawin and killing him, I'm destroying my children. I'm destroying my family. Kasi anything na hanapan ko na hindi niya kayang gawin, mananagot ako sa Diyos. Kasi may life lesson doon. And I thank God, I did not miss that opportunity. And everywhere I go, pag sinishare ko ito, nagiging blessing sa napakarami. Little did I realize, in any testing na dumarating sa buhay natin, pag naipasa natin, it will become God's platform in your life. To tell the people, to tell the whole world, this is what God is doing. At every nations na puntahan namin, wala naman o ibang pinakwento. Ginawa lang ng Diyos. Amen. And I value it very deep in my heart.
in my spirit. It's my treasure. Dito ko talaga nakita. Ano bang ialok ng mundo? Hindi tayo ibigay. Amen. Napakaliwanag ng definition ng Diyos sa akin sa 1 Corinthians 13:17. Love bears all things, believes all things, hope all things, and endure all things. Rely on God's Spirit. Don't rely on your own strength. Not by might nor by power, but by the Spirit of God. Hindi po natin ito lakas. Lakas ito ng Diyos. That's right. Kahit po kayo mga lalaki, alam ko malakas kayo, but still, lakas ng Diyos ito. Amen po ba? Ang asawa ko, paano niya akong bubuhatin sa ganitong takas ng prinsipyo sa buhay? Pero alam mo, kaya niya akong disiplinahin. Kaya niya akong turuan. Kasi nakita ko sa kanya iba example. Nakikita ko sa kanya, he never complained. Tapos ako nagko-complain. Kaya sinasabi niya kanina, totoo yan eh. He never complained. May sasakyan, walang sasakyan, maglakad, may pagkain, walang pagkain. Anong ilagay mo sa harapan niya, hindi siya magre-reklamo. Isa lang siya pala nagre-reklamo, Pastor. Hindi ako makatulog na mainit. Gusto ko lagi may aircon. Ay, gaan namin, buti nun, tagis kami ng kamay. Dito ka sa walang aircon. Baka sabihin naman nila, naghiwalay na tayong dalawa. Iyo ang mainit, akin ang malamig. Nagbago temperatura ko eh. Nung nasa menopausal period na ako, talaga naman. 2 Corinthians 3:7. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there's liberty. Amen. Kung nasaan ang Spirit ng Diyos, nandun ang kanyang kalayan. Amen. The Spirit of the Lord will come upon you. Amen po ba? Amen. He will raise a standard. He will have a standard against you. Against everybody else. Dito ko talaga ito nakita. Don't rely on your own strength. Rely on the power of God. Amen. The truth hurts, but it will set you free. Amen. One day, yung mga anak ko, nung nag-aaral, yung mga kaklase sila na binubuli yung mga anak ko. Tatay mo pilay. Binubuli sila sa school. Eh, meron ko isang anak na lalaki na parang naiinis na siya. Yung panganay kong anak, medyo mahaba pasensya nun eh. Pagdating sa bahay, ma, galit na ako. Bakit? Gusto na bubugin yung kaklase ko, ma. Laging lang, niloloko yung papa ko, sabi niya. Sabi ko sa anak mo po kayo. Tinuro ko yung aking mga anak. Tatanungin kita, pag sinabi nilang, pilay-pilay yung tatay mo, tanong ko siya, ba't hindi mo totoo? Baka magalihan po kayo. Tama ba ako, basta? Tama? Totoo naman, di ba? Tapos yung anak ko, oo nga pala, totoo. Alam mo, wisdom din ng Diyos yan eh. Ako na-realize ko kung ano. Sabi ko sa mga anak ko, anak ganito, paano nyo bang harapin ang problema? Tinuro ko yung mga anak ko, ganito ang gawin ninyo. Sabi nila, ang tatay mo pilay, sabihin mo, hindi ba obvious? Sabi ko din, nangasal sila, hindi samagot ka ng truth na may smile. Hindi ba obvious? Tignan mo ang reaction ng kaklase mo. Tignan mo lang, hindi ko sabihin sa'yo yung reaction niya. Sino mapapahiya? Ang mapapahiya, yung nangihiya. Amen. Bakit mo inihaharap sa akin yung totoo? Hallelujah. Tama ba eh? Tapos, sabi ko sa mga anak ko, ngayon, sabihin niyo sa kanila ganito, alam niyo, ang tatay ko may kapansanan. Polio victim siya. Kwento niyo yung kwento ng tatay niyo. Hindi siya nagkaroon ng kapansanan dahil kasalanan niya. Dahil siya sa sakit. Kaya siya na polio. So, kasalanan niya ba?
So huwag kong gagamitin yun laban sa tatay ko kasi parang wala ng mustisya yun. Pangalawa, sabihin niyo, anak, ang tatay ko may kapansanan, pero kung saan-saan na kayong bansa dinala. Pangalawa, ang tatay ninyo may kapansanan, maraming buhay ang nabubuo. Marami siya nagpe-pray. Ganyan kayo mag... Tapos tanongin niyo yung kaklase niya nabubuli. Gusto mo pa-pre-order kita sa tatay ko? Alam mo yung batang iyon na lagi nabubuli, may likas na kasutilan. Ayaw tumigil. Isang araw nahulog sa motor. Hindi lang 1 milyon ang naubos ng nanay. Nung narinig ng mga anak yun, mga anak ko tumahimik. Sabi nila, totoo pala yung sinasabi ng nanay. Sabi ko, anak, you have to warn them kasi ang tatay niya hindi ordinary yung Pinay. May nagbabantay dyan. May Diyos sa buhay niya. Amen. Hindi nila ito maintindihan. That's the anointing. Hindi nila ito naiintindihan. Amen. Pero tuturuan lang natin. Lagi sasabihin ng scripture, alam ba sabi ng Biblia? Huwag nyo gagamitin yun. Huwag ko sasabihin niya, mag-iingat kayo sa mga sinasabi kasi malikod ng Diyos yan. Baka mamaya ang nasasaling niya dyan ay yung Diyos sa buhay niya. Amen. And it's a life lesson to that child and to my children. Since that day on, natuto sila na sumagot kahit kanino. I want to tell you, outside world is a battlefield. Amen. Where's your training ground? The first training ground is our family. Amen. Hindi ka marunong maglakad, tinuruan ka maglakad. Hindi ka marunong kumain, tinuruan ka magsubo. Hindi ka marunong maglinis ng pet, tinuruan ka maglinis. Alam mo ba yun? So lahat ng training nasa loob ng bahay. Pero ang ginawa ng anak, binaliwala lahat ng training. Sabi ng Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ano ang ituturo mo kung wala kang alam? At ang sabi ng Bible, ang rod, ang pamalo, disiplina, para ang bata mailayo sa pagkakasala. Ang problema, ayaw mong mamalo, hindi mo ba alam, lahat ng pamalo na itinatabi mo, na hindi mo ipinalo sa anak mo, lahat ng pamalo, imagine mo, kung 100 ng sticks yan, ayaw mo siya paluin, hindi mo ba alam lahat ng sticks niyan, bukas nagiging rehas, nagiging kulungan. Be very careful. Amen. Magulang, huwag kayong matakot disiplahin ng anak. Mga anak, huwag kayong matakot na tanggapin ang pamano ng inyong magulang. Kasi only the rod can remove the foolishness. No more, no less. Amen. Hindi tayo nagkakasala pag tayo namamalo. Pero nagkakasala tayo pag namamalo na gusto mo naman ng patayin. Pukpukin mo sa ulo, kung ano pag gagawin mo. Iyan ang tawag sa inyo. Mananagot ka na sa Diyos doon. Pag pinalo, sa malambot naman na sa puwet. Hindi mo saan kukutin. Alam mo yung mga taong ganyan, mga halimaw tawag ko dyan. Bakit ka ba galit na galit? Sarili mong anak, sobrang kang magalit. Alam mo, ang mga taong ganyan, sobrang magalit, hindi nakalaya sa bitterness. Na biktima din niya ng sobrang galit. Amen. Kaya kailangan mo ding makalaya. Kaya bago ka mamalo, lumaya ka muna para makapalo ka ng tama. Amen. Kasi pag hindi, pareho kayo tatamaan ako. Outside world is a battlefield. Where is your training ground? Kung hindi ka natuto sa bahay, kaya may church. Yes. Palakpakan natin si Jesus. Church is the best place for training ground. Dito sa church, I want to tell you, sa church walang VIP. Hindi ibig sabihin, doktor ka, mataas ang pinag-aralan mo sa labas, pagdating dito, boss ka. Alam mo sa isang bahay, kaya may problema. Halimbawa, ang asawa ay teacher. Pagdating sa bahay, lahat ng anak, nagawa mo na yung assignment mo, ganito. Dala-dala ng teacher, yung school, sa loob ng bahay. Pag doktor naman, para
sorry mama. Pagkapulado naman lahat naman may batas. Batas dito, batas dito. Wala kang mabubutas sa batas. Does it make sense? Ang nature ng trabaho mo, hanap buhay mo yan. Pagdating mo sa bahay, maging nanay ka. Para ma-enjoy ka ng anak mo. Hindi yung nanay ka, teacher ka naman. Pwedihan mo siyang turuan pag may lesson. Pero huwag mo siya turuan pagkagising sa umaga, tanghali gabi, ayaw na sa'yo. Pati sa school, ayaw na. Babae nga lang, hindi ko mapas ang teacher. Yung nanay ko lang, sungit na teacher, hindi ako makakataon. Kaya pagdating ko sa totoong teacher, nabobo na ako. May balanse naman na. Tama po ba? Amen. Ito, pag hindi pastor, handa bang mga pastor dito? Amen. Nadali din kami. Kasi kami mag-asawa, mga pastor, di ba? Ate to, huwag kayo maingay. Walang nanonood. Sabi nung anak ko panganay, Pa, Ma, magpapamember nga kami sa inyo. Ah. Bakit? Kasi pag member, ang bait nyo eh. Ako nagkasala. Napansin ko. Madali, tawa rin. Buti pa yung member, pag umuwi napapahinga. Kami pag uwi dito sabay, dala-dala nyo pa rin ng church. Umuwi kayo, pero hindi tayo. Pagkatapos umuwi na tayo, galing na tayo sa church ha. Sinusundan pa tayo ng mga tao. Huwag na tayo umalis sa church. Tama po ba, Pastor? Masaya, Pastor Tony. Sabi ko itong anak, panganay na ito. Napakatalino. Nagpa-member. Nung minsan, may kasalanan ako kay Pastor to. Pinagagalitan ako. Subukan mo nga ako effective. Sabi ko, Pastor to, Ma, ano? Magpapa-member din. The truth hurts, but it will set you free. Palakpakan natin ang Panginoon. Transformation through action. Go to places where you have not been. God is removing us out of our familiar ground. Kasi sa familiar ground, wala na promotion dyan. Amen po ba? Sa familiar ground, wala nang challenge dyan. At sa familiar ground, may danger na yan. Nawawala na ang honor and respect. Sa familiar ground. Sa Abraham, pumunta ka sa lugar na hindi ko maalam. Ang hirap naman. Walang clue, walang address. Buti ngayon, may Google na eh. May Waze pa. Dito pala sa Mindanao, hindi Google at Waze eh. I-Google mo ito. Sabi ko talaga itong mga Bisaya. Sabi ko, ano daw? Google. Pastora, bakit ang tawag niyo sa Apple Apple? Bakit ang doon ay GLE naman? Dapat Apple Apple. Yung trouble Tobel. Tama kayo mga Tagalog mo mali. Bakit ang Google Google? Bakit ang Google Google? Google. Ito mga Bisaya, Google Google. Hindi mo talaga maniraman ang address. Go to places where you have not been. Ang ibig sabihin, go out. Huwag ka lang dyan, sa nandiyan ka na, nasanay ka na sa children's church, sa training, etc. Lumabas ka, ang dami kaluluwa dyan sa baba. Alam mo, yung familiar ground, yung member mo, kahapon, ngayon, bukas siya pa rin, at walang ginagawa. Sabihin mo, total, paborito mo yung upuan, bayaran mo na kaya isang bulong eh. Total, ayaw mo malis sa upuan eh. Hindi na dami ang church, tapos ako pa, gigil trip mo pa ako, hindi ka nagbabago. Ano naman kinalaman doon? Gusto kong sabihin sa inyo, trabaho mo ang magbago. You learn by doing. Magpipita na ng pastor, hindi anointed ng pastor. Uwe. Ang trabaho
sarili sa Diyos, mangaral, magnilay, mag-ayuno, ipahayag. Ang trabaho mo makinig, magsabuhay. Meron ba namang ikaw ang pinakain, ako na busog? Tama, mali. Mali ng interpretasyon ng pastor ang pinagbibintangan ba't di daw nagbago. Ikaw ang pinakain. Tapos ako na busog, ako nga nagutom kakasgan. Isipin mo ngayon kung 50 kayo lahat kayo pinakain ko na busog. Tapos ako nagutom, tapos asahan niyo magbago-bago pa sa inyo. Hindi ako magbabago para sa inyo, magbago kayo para sa sarili niyo. At pag nagbago ka para sa sarili mo, congratulations! Uuwi kang nagbago. Tapos ako gusto mo pang magbago, ano pa ba gusto mong baguhin sa akin? Kung ako man din ang pastor, ano pa ba kaya gustong baguhin sa akin ng miyembro ko? Alam mo ba, usapan natin ang simbahan. Marami pumupunta sa church, ang dami suggestion. Pumunta kayo sa amin sa Paranaque. Meron kami kultura doon. Kung sino nag-suggest siyang gagawa. Pag hindi mo ginawa, huwag kang mag-suggest. Lagot ka kay pastora. Alam mo bakit? Kaya ka nagsasuggest, you want to make it happen. And I cannot do it. Hindi ko kaya gawin. Gusto mo ng malaking TV? Hindi ko kaya gawin. I'm giving you the pleasure to buy. Ayos? Hindi mo na nga ako sinueldohan. Tinig ng love opening mo, lukot na lukot. Ayaw nang tanggapin ng bangko. Napansin ko yung mga pera dito, yung balumong-luma na. Alam mo, pag napupunta ako sa mga probinsya, pastor, dito ko napapansin, pati yung amoy ng pera. Naamoy mo, din amoy pera, umis na. Tama mali. Sino nag-suggest siyang gumawa? Ang mga anak, hingi ka ng hingi. Gusto mo, magtrabaho ka. Isipin mo, ang sweldo ng tatay mo, 500. Gusto mo bumili ng cellphone mo, 5,000. Gusto mo patayin ng tatay mo? Maghanap buhay ka, magtrabaho ka sa Jollibee, magtrabaho ka para magkaroon ka ng bagay. Stop pressuring yourself. Sa church, pag may suggestion kayo, anong gusto yung suggestion? Sa amin si Van, ang tatalino na nila. Wala nang gusto mag-suggest. Talagang yung mga nagagaling sa Paranaque, wala nang gusto mag-suggest. Pag may nakikita sila, hinawa ka lang, matalino pa sila sa akin. Sasabihin ko sa kanila, okay church, may kailangan tayo dito. Sinong nanonood? Kami. Kaya naman ang ano ko sa kanila. Sinong nakikinabang ng TV? Kami. Sinong nahihirapang manood sa TV maliit? Kami. Oh. Sino nakikinabang? Kayo. Sino nanonood? Kayo. Ang halaga nito, 100,000. Ilan kayo? Sino ang gusto magbigay? Oh, sige, ako ng 5, 10. Maya. Wala pang 3 minutes, may 100,000 ako. Huwag niyong gagayahin, pag hindi niya kaya gawin. Mauubos membro niyo. Kanya-kanya grasya yan, mga brother. Kaya nga kailangan natin ng isa't isa, di ba? May strength ako, kailangan niyo. May strength kayo, kailangan ko din. Yan. Kaya tulungan niya tayo pare-pareho. Amen? The Spirit of the Lord is upon me because He anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to set free to those who are oppressed. Church, I want to tell you, do something. You have responsibility for something. You are in charge of something. Pastors and leaders, members of this house, do something. Don't just be satisfied to be safe, seated Christian. Huwag lang lakay na upo. You won't grow. At huwag lang din kayo kain. You learn by doing. Learn by doing. Learn by doing. By applying. Praise the Lord. Amen. Lord to God.
Each and every one of us, we have responsibility for something. Each and every one of us, we are charged in something. So, ang trabaho ng pastor, mangaral, manalangin, ang trabaho ninyo, mga leaders, maaga kayo mag-arrange ng upuan, maaga kayo mag-ayos. Hindi dapat ang pastor ang nauuna. Gone were the days na sinasabi dapat ang pastor ay nangunguna. Kaya ang pastor maaga na mamatay. Uy, nakunti na lang tayo. Kaya sasabi sa kanila, sarap-sarap kayo maglingkod sa Panginoon. Di ba, pastor? Bago tayo mauna, unahan natin sila. Sandali nga, binubuhay namin kayo, tapos gusto nyo kami patayin. Wala patayan dito. Ang meron kasi ba, buhayan lang. Buhayin mo ako? Buhayin kita. Patayin mo ako? Huwag mga sabihin, humanda ka. Amen po ba? Kaya dito, binubuhay natin ang isa't isa. Hindi trabaho ng pastor ang maglinis. Alam niyo ba yon? Trabaho mo yan kasi ikaw ang nakaupo. Ang problema sa'yo, late ka na lang dumating, naglagay ka pa ng bubble gum sa upuan. Magtulungan po tayo. Amen po ba? Tulungan natin ang isa't isa. Ang pastor, kaya mong magnilay, manalangin. Para yung pastor, meron siyang sinishare na maliwanag na Ebanghelyo. Isipin mo, gusto mo yung pastor maglilinis pa ng sahig, maglilinis pa ng upuan. Sa isang bahay, tatay na nagtatrabaho, nanay pang nagluluto, nanay pa ba naman ang maghuhugas, nanay pang maglalaban, nanay ng lahat, ang mga anak nanonood ng TV, hindi pamilya yan. Kaya ang nanay nagagalit araw-araw dahil walang tumutulong. Ang simbahan ay isang pamilya katulad din ng ganyan. At hindi ko pinapayagan yan sa church. Sa amin, sa Parañaque, pag may nakita akong kabataan, walang ginagawa. Ano ginagawa mo? Nagsa-cellphone po. Alam ko, nagsa-cellphone ka. Pero productive ba yan para sa iyo? Di ba ginagawa mo na yung sa bahay, ba't ginagawa mo pa sa church? Kung nandito ka, para matuto kumuha ka ng walis. Magugas ka ng pinggan. Si Pastor Ruben, hindi ko alam, di pa rin niya nagbubunot ng sahig. Pinagbunot ko siya ng sahig. Pastor Ruben, dali ka. Hawakan mo itong Flowrax. Magbunot ka ng sahig. Sabi ni Pastor, ano po? Train. Walang kaibigan doon. Hindi po ako marunong. Alam mo, pinaturuan ko sa kanya, bulag. Halika, turuan mo ito, paano magbunot at magkano ng sahig. Iniwanan ko siya. Sabi, grabe talaga itong pastor dito. Alam mo, nagbunot naman. Pagbalik ko, makintab naman. Sabi ko, Pastor Ben, you passed that test. Learning by doing. It's not humiliating. Hindi ko siya pinapahiya. Ang tawag dyan, humility, not humiliating. Down to earth to. Merong abogado sa church. Sabi ko, attorney, bakit po nandito? Wala pong pasok. Mapapatanong po kay pastor. Sandali, marami kami trabaho. Huwag mo na kayo mag-aaral kay pastor. Hindi pwede ko lahat nagtatrabaho dito. Ano pong gagawin ko? Pastora, punta po kayo sa banyo. Marami yung hugasan mo. Abogado, sa banyo. Linis ng banyo. Pero may nakita po ba kayong kulang sa banyo? Tissue, sige, pwede kang bumili. Wala man akong bigay. Alam mo, they learn by doing. Ngayon, ang gagaling nila. Pag may dumarating, tinitry na lang din na lang tinitry. So, less effort siya. Ibang klase. Sa amin, may mga doktor, ikaw naggagamot ka ng sakit. Halika, may sakit ka, gagamutin ko din. Ano yun? Hindi ko marunong cleansing dito. Ikaw mag-decorate dito. Ikaw mag-ayos dito. Learning by doing. Hindi talaga lahat ito. Nakuha ng pangalan tayo ng pangalan. Punong-puno na kayo ng salita ng Diyos. Hindi na kayo naging call to serve the Lord. Naging call to na. Ala, tayo ma-open nata. Okay pa kayo? Amen! Ha? Yung kung gusto mo may isa rin yung pito. What are you going to do with what God placed in your hands? What are you going to do with what God placed in your life? Don't waste your life. Your life is so precious. Alam niyo ba yun? Hindi na babayaran niya ng salapi.
Yeah. Yeah. When I resigned from my job, ako ng 21 years old, tapos nagkaroon ako ng, actually, ano ko 18 years old ako, pagtrabaho na ako sa isang corporation. Kasi I have this attitude, ano yung alam mo na hindi ko matututunan? Hindi ako kahit pag-aralin ng magulang ko. Dahil ang nanay ko grade 6, ang tatay ko grade 5. At ang tatay ko, driver ng government. So, maliit ang po ang sweldo. Ang nanay ko naman, nagkakarinderya, nagkukulot, kung ano lang yung pwedeng gawin ni nanay. Tapos 5 kami magkakapatid. 6 tayo, namatay isa. So, pang-4 na ako ngayon sa nabubuhay. So, di nila ako kahit pag-aralin. Tapos nangyari, nung mga panahon ng may summer job, so sabi nila, mag-apply daw ako sa RFM Corporation. Mga 30 kami nag-apply sa RFM. Meron silang branch office amin sa Region 2. So nag-apply ako. I just give it a try. Tapos nung nag-apply ako, out of 30, 3 lang kami nakipasa. Praise God. Ang binigay sa akin, 2 months akong binigyan ng trabaho. Ang sweldo ko dati, binigay sa akin parang 39 pesos as a student. Ang nagturo sa akin yung filing clerk. Ang sweldo niya 89 a day. Wala pa akong isang buwan na nagtatrabaho. Yung filing clerk, na dumating yung call papunta ng abroad. Dumating yung tawag niya papunta ng abroad. Naiwanan yung trabaho sa akin. Bago siya umalis, natutunan ko yung trabaho niya. Alam niyo po ba? Kasi nga, meron akong ganitong inilagay ko sa sarili. Kung ako'y nag-aaral, pagbutihin ko. At dapat yung alam nila, alam ko din. Imposible hindi ko man alam yung alam nila, pareho naman kami tao. Pareho naman kami may isip. Pareho naman din kami may mata. Meron akong ganyang kaisipan. So, hindi ako talaga pumapayag na ina-undermine ako ng tao. Kasi I'm a fighter. Nung umalis yung aking, yung filing clerk namin, dumating yung mga auditor galing sa Manila, ano sila, para i-audit nila yung branch office. Alam mo ba, ang ginawa ko? Lahat sila kinaibigan ko. Kung may kailangan po kayo, taga-tapon, bibili, kinaibigan ko sila lahat. Kung kailangan nyo pong may magsusulat sa worksheet, tawagin nyo lang po ako. Anything, magpiprint. Hindi ko lang po alam mag-computer. Sige, turuan ka namin. Naging kung anong alam nila. Tinuruan ko sarili ko, i-absorb ko ang alam nila. Kasi alam ko, isang araw puhunan ko. Dapat 2 months lang ako magtatrabaho, inaabot ako ng 5 months. Yung sweldo nung umalis, ibinigay sa akin. 89 pesos. Kung graduate na ako, inabsorb ako ng company. 2nd year college ako. May ganyan akong attitude. So, hindi ako nagbago. Lagi akong ganyan. Alam mo bakit? Lagi ko nilalagay sarili ko. Libre naman na mag-aral, mahal lang ang school. Mahal lang ang school, pero libre mag-aral. Pero hindi ko maintindihan. Ang hirap i-define. Libre mag-aral, mahal ang school. Totoo naman, di ba? Ang school fees napakamahal. Pero ang mag-aral libre. O sabi mong nanay at tatay mo, alam mo ba, makipag-usap ka sa mga matatalino, yung alam nila, i-share nila sa iyo. Free ka na. Sa church, sinasabi ko sa lahat ng mga estudyante doon, gusto niyo tumalino, kapitan ng barko, abogado, doktor. Ano bang kailangan niyo dito? Kaibiganin niyo sila. Yung alam nila, isi-share nila sa inyo. Ito ang masarap na training ground sa church. Ang church, andito lahat ng tunay na mga mayayaman. Ang alam ng tao, ang mayaman, may pera sa kamay. No, lahat yan ay nananakaw. Pero yung ilalagay mo rito, yung ilalagay mo rito, yung ilalakas nito, yan ang kayamanan. Amen po ba? Amen. Tinuruan ko sarili ko, magbasa ako ng magbasa. Dati, kailangan mo pumunta ng library. Ang ginawa ko, nag-apply ako ng assistant librarian. Para libre na naman ako ng aral. Anything na papakinabangan ko, pinag-aaralan ko. Yung ganyan akong ugali. Little did I realize, lahat pala ng ito ay magagandang pag-ugali. Ang pangit lang yung karakter. Kasi yung karakter ko, naging mayabang ako, naging rebelde ako. Binubugbog ako ng nanay ko. Sabado ko, pag minura ko din. Lagi ko sinusumpa. Lagi naman ako nagsisimba. Talaga naman. Lahat ng school na pagturuan ko dahil nagturo ko ng katesismo.
Isang araw, alam niyo ba? Sa sobrang pagre-rebelde ko, isang araw, sabihin ko sa estudyante, sunugin ang paaralan, susunugin. Ganun ako katindi. Sinuspindi ako sa school. Yun kami sinuspindi, ako presidente. Sabihin ko sa estudyante, sunugin paaralan, susunugin. Ang ginawa, nag-meeting sa kabilang ano. Well, anyway, to make the story long short, sabihin ko lang, sabi namin, ang demand namin, hindi kami graduate ng college pag yan ng dean. Salamat sa Diyos. Nanalo na naman kami. Napalitan ng dean. Nung napalitan siya, lalo akong yumaman. Kaya talaga akong gawin, kaya akong gawin. Sa amin magkakapatid, akong unang nakapunta ng Maynila, lagi ko sinasabi, hindi ako tanga, marunong ako magbasa. Isasama ko lagi si Kaanong. Sino Kaanong? Tanong na tanong. Ano ko nagtatanong? Para ko kung lumampas, gawin maligaw. Ito yung nangyari sa buhay. Pero nung binago ng Diyos, Ephesians chapter 6, dito ko nakita yung wala sa iyo, yun ang bibigay ng Diyos. Amen. Bakit ka bibigyan ng Diyos ng meron ka na? Tapon na yan. Eh, ang Diyos ay hindi Diyos ng tapon. Amen. Ang ibinigay sa akin ng Diyos, hindi ako marunong gumanang. Wala akong respect, walang honor sa magulang. Takot naman pala akong masumpa. Eh, ang lahat pala ng anak na hindi napalaya ng magulang na lagi sinusumpa, gumagapang ang buhay parang ahas. Sabi ko, nag-aaral pa ako na nag-aaral yung pala. Magiging parang ahas lang ang buhay ko. Natakot ako. Mga anak, igalang ninyo, sundin ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon. Ephesians chapter 6. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, that it may go well with you and you may have everlasting life. Parents, do not provoke your children unto wrath. Mga magulang, huwag ibuyo sa pag-imagsik ang inyong mga anak sa samalabis ninyong kaigpitan. So, ang mga anak nagre-rebelde sa sobrang pag-iipit, Papa Biblia. Kaya ako nagre-rebelde, naipit ng nanay ko. Mali naman ako, ba't di ko mo sila ginagana? Alam mo bakit? Ako ba namili ng nanay ko? Ako ba namili ng tatay ko? Aba, sa yabang kong ito, pipiliin ko maging Amerikano ang mga magulang ko. Eh, kasi dito sa Pilipinas, nagasabihin sa'yo, brown, nagasabihin sa'yo, ang itim mo. Napaka-conscious natin sa kulay. Ang ilong mo, pango. Sa ibang bansa, wala namang ganyan. Alam mo, dito ang tawag sa akin, XL. Sa ibang bansa, ako ay small. Hello? Ito ang mundo. Pero tinuruan ako ng Diyos. At nung ako ay tinuruan ng Diyos, ibang klase ginawa ng Panginoon sa akin. Nagsisi ako, hindi ako nagtawad. Nasabi ng nanay ko, mamamatay na. Pinatawad ako ni nanay. Pinalaya ako sa sapa. Buhay namin ng hand to mouth, hand to mouth. Pinalaya kami ng Diyos sa kahirapan. Pinasagana ng Diyos ang buhay ng aking mga kapatid. At ever since, until today, wala akong ginawa kundi maglingkod na maglingkod na maglingkod. Kaya ang lakas ng loob ko to sa inyo sabihin, kasi reality ito eh. Anong mapapala ko kung kayo magsisinungaling? Wala. Tanungin nyo na lang sila yung mga nakapunta na sa amin. Do something. Don't just sit back, relax, but do something. You will suffer for a short time. Sabi ng 1 Peter 5:10, after you have suffered for a little while, the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, will Himself perfect, confirm, strengthen, and establish you. Just a little while. But even if you should suffer for the sake of righteousness, you are blessed. And do not fear their intimidation, and do not be troubled. Who brings fear and intimidation is the enemy. Si Satanas, ang ama ng kasinungalingan. Sabi ng John 8:44, ang Satanas, ang ama, he was a murderer from the beginning. So alam natin, yan ang katangian ni Satanas. And does not sin in the truth because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies. Kaya ang lahat ng sinungaling, ang ama ay si Satanas.
tanungin mo ang katabi mo. Ano sagot niya? Sabihin mo sa katabi mo, sino tatay mo ha? Pag ikaw ay nagsisinungaling, alam na this. 1 John chapter 3 verse 8, the one who practices sin is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. The Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil. When I gave my life to God, God transformed me from inside out. Galing kami sa gawain ng El Shaddai. Hindi ako dyan nag-apply. Naging regional coordinator ko ako. Nangangaral na ako. Bayan-bayan. Ang lawak ng aking scope. Bago ko nakilala si Pastor Dong. Si Pastor Dong ay nangangaral na rin region by region. Siya po ay naging licensed broadcaster. Hanggang isang araw nakita ko ni Brother Mike. Sabi niya doon ka sa administration ministry. Hindi ako nag-apply. Sabi ko, Lord, what a privilege amongst millions of members in this ministry na ako na ilagay. I accepted it. Sabi ng asawa ko, tanggapin mo. Kaya nakapag management audit ako sa buong Pilipinas hanggang Hong Kong hanggang Macau. Pero tinawag kami ng Panginoon sa pioneering ministry. Year 2000, umalis kami dyan. 2005, nag-pioneer kami ng church. So, naging international evangelist ng asawa ko kung saan kami nakarating. Alam niyo, along the way habang sa paglilingkod, dumating ang isang araw, yung nanay ko, mamamatay na. Red, sabi ng nanay ko ganito, anak, halika. Tinawag niya na ako, kami ng kapatid. Sabi ni nanay, salamat. Sabi niya, nasa Maynila siya noon, may sakit siya, dying na. Yun ako sa probinsya, sabi ng nanay ko. Doon ako mamamatay. Ang hirap naman, no? Di kita iuwi. Kasi para naman kita inihatid sa kamatayan. Tapos, yung kuya kong panganay umuwi, galing na Cebu. Sabi ng kuya ko, hayagan mo na si nanay. Ayaw ko nga. Kung siya mamamatay, dito na lang. Hindi pati. Gusto na uwi. Nag-usap kami, sabi ng nanay ko, na, salamat. Ipinakilala mo sa akin si Jesus. Hindi ako natatakot mamatay. Ako ang unang mong tropeyo. Ako ang unang mong gantimpala sa paglilingkod mo. Dito ko po nakita yung pagod ko, yung hirap ko, yung pagsunod ko sa Diyos, yung sakripisyo ko, lahat ng binitawang ko, worth it. Dahil yung nanay ko, away ko, natakot ako na mamatay siya, na hindi niya ako nakitang nagbago. Hindi niya lang nakita na ako'y nagbago. Bagkus nakita pa ng nanay ko na naglingkod ako. Nakita pa ng nanay, pastor, teka, pumilya ako. Natulungan pa niya ako. Akala ko po nung una ang pinakamasarap, pinakamagandang ibigay sa magulang ay diploma. Ang masarap palang ibigay sa magulang, kaligtasan ng kaluluwa. Amen. That gives me the sense of security and fulfillment that what I did is right in the eyes of God. Kaya ako sinasabi sa inyo, don't waste your life. Use your life. It's about time for you. Awitin nga natin yung Vincent Paresis. Ay yung hawak mo.
composition ng anak namin panganay. Nakanta, gusto kong marinig din ito. Alam mo, nung sinanay, nandun na siya sa kanyang stage, nagpapaalam na siya sa akin. Niyak niya ako mahigpit. Yun po pala yung uling yakap ng nanay ko sa akin. Hindi ko siya maihatid kasi may conference kami sa Batangas. Mga anak, hindi natin pinili ang nanay natin. Magkaibang nanay at tatay. Ang nanay, kaya mahal na mahal ang anak kahit sasabihin ng mundo, pangit ang anak ko kahit may kasalanan ka sabihin, hindi mabuti yan. Kasi ang naghiwala lang sa nanay at ang anak, bunting. Dati naintindihan ko ang value ng nanay, na-appreciate ko na ako yung mga anak. Ang sakit, ang hirap. Grabe yung pain. Unbearable pain, unexplained. Hindi ko mapaliwanag yung sakit. Kaya nung after ko may panganak yung panganay ko, kung ako hinanap nanay ko. Yung tatay ko, talamak ang bisyo na nag-inip lang na sumusuko na dugo. Nabago siya. Ito ang realidad ng buhay. I'm sharing to you my heart. Kasi nanay ko ako. I'm not only a mother to my children, I'm not only a mother to our church, but also I'm a mother to a lot of pastors in our church. And I want all the people here, even those who are watching live, value your parents. Hindi tayo namili sa kanila, ang Diyos ang namili. At sa mag-asawa, hindi dapat pinag-aawayan, bibigyan ko ba yung nanay mo, bibigyan ko ba yung tatay ko, no. Learn to share the blessing. Huwag na hinahaan yung mga magulang ninyo na nandun lang sila sa tabi. Give them comfort. Pasyal niyo sila. Huwag niyo silang hintayin ipasyal pag hindi sila makalakad. Useless na po. Huwag niyo silang ipasyal pag naka-wheelchair na sila. Pamper your parents. They deserve it. Your parents deserve the best. Yung tatay ko namatay after 3 years namatay si nanay kasi they're so close. Ako, pagka namimiss ko talaga sila, umuwi ako sa probinsya. Upo lang ako din sa damo. Nakaupo lang ako. Kasi alam ko, they are just there. Yung physical. But the spirit is no longer there. Transformation through action. Faith without action is dead. Hindi lang tayo pumupunta sa church just to meet new friends. Pumupunta tayo sa church kasi you want to learn something new, yung value. Ano ba yung dahilan? Ba't ka ba nagre-rebelde na? Ano ba yung dahilan? Bakit ka ba nagwawala? Ano ba yung dahilan? May nagpapakapastor sa'yo, ba't ka nagwawala? Ba't ka nagpapakalayo? Yung nanay mo, mahirapan na magtrabaho. Pero, ang tagal ng nanay nyo, layo-layo. She worked hard. Nagpakalayo-layo para kayo na mapag-aral. Maintindihan niyo lang sana to. Sabi ng mga matatanda, pinakain ko kayo sa aking palad. Dahil ang palad, ito nagtatrabaho. Ito nagturo sa'yo paano kung subuan, gumawa ng
Pero timpla ka ng gatas, magluto, maglaba, hugasan ng kwit mo, lahat ng kalat mo, lahat kamay. Trabaho ng trabaho, tatay mo, 24 hours. Grabe trabaho, hirang pagod. Tapos di mo ma-appreciate, di mo man lang mamasahe yung kamay ng nanay mo, di mo man lang mamasahe yung kamay ng tatay mo, di mo man lang mahipo kamay paan ng tatay mo. Kung mo sila talikuran, anak. Kasi kung tinatalikuran mo sila at nakikita yan ng ibang anak, magkakaanak ka, tatalikuran ka rin nila. What goes around, comes around. Ito yung tinuro namin sa lahat ng aming mga anak. May this message not only touch you, not only motivate you, but change you from inside out. A message is useless kung iiwanan mo lang siya dito. A message is useful kung dadalhin mo siya saan ka man magpunta. Ang payo at turo ng magulang ay useless pag hindi mo nilalagay sa puso't isip mo. Ang payo at turo ng magulang ay useful kung dadalhin mo ito hanggang pagtanda mo. Paano pag wala ng palad na nangyayari sa daliri? Nag-iwahiwalay sila. Ang magulang ay palad. Ang daliri ay magkakapatid. Pag wala na ang magulang, sino mag-uugnay sa palad? Kaya may panganay, may pangalawa, may bunso. Kaya may order of the family. Pero binabaliwala natin. Kasi masyado tayo na-modernize. Nawawala tayo sa original design ng Diyos. Ano ba yung design ng Diyos? Ito po ang gusto ng Diyos para sa atin. Nakasulat dito. Love what you do. If you love what you do, hindi ka nagmamadali, di ba? If you love what you're listening, hindi ka magmamadali. Kahit sino pa naghihintay sa iyo. You love what you are learning. Hindi kung ano iniisip mo. Bagkos ang gusto mo pa, sana meron pa. Kasi hindi ka mababayaran sa lahat. You're still young. Mga bata pa po kayo. Love your parents. Love your pastors. Love your ministry. Love God. Love His people. Build lives. God will build your life. Ang asawa ko may kapansanan. We keep on building life. May nag-sponsor sa anak namin at the age of 12. Ang panganay namin, 12 years old, may nag-sponsor sa Malaysia. 12 years old yung panganay namin kung saan sa ang bansa nag-aral. Nakatapos sa Amerika. Nakatapos sa Berklee College of Music. Nag-masteran. 6-footer yung panganay namin. Yung pangalawa namin, admin na siya ng isang napakalaking global organization sa buong mundo. Kaya nandun sila ngayon sa Iloilo. Andun yung mga boss nila. Ang mabuting balita, kinuha din nung pinaka-head nila, yung panganay namin anak. Love what you do. Basta, yung pinaglilingkuran natin, kapos man sila. Pero paglikuran lang natin sila, ang Diyos ang maggagantimpala.